Hello. Hello to my vlog. Hello. Hello baby. Hello. Yan po ang aking apo. Bakit nagkumanda yun? Yun, magandang umaga mga kabosing. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at kung anumang oras na napanood nyo itong video na to. At welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At sa araw na ito ay sana ay magkasama-sama tayo uli. Sa simpleng vlog ay sana ay magkataupang palad tayo mga kabosing. So ngayong araw na to ay hintayin natin kung anong mangyayari. At may ito ay tungkol uli sa ating hanap buhay. At sana ay kapulutan nyo ng kaunting kaalaman ang paghahanap buhay ko. So try po natin na tumingin ng sasakyan sa sa mga repo ng bangko. At first time ko pong i-try ito, na sa katunayan po ay hindi ko tinatry kasi natatagalan ako sa mga papeles. At then kasi ito po pagka kakakuha kayo, minsan lalabang pa kayo ng bidding o ano nga ba, tapos pag nabayaran ninyo ay hindi nyo po agad makukuha yung papel ng ng sasakyan. So ipaprocess pa po yan ng mga 2 to 3 weeks. So kung nagdinegosyo ka, so matetenga yung yung pera mo dito mga kabosing. Pero kung magiging maayos naman ay kikita ka naman talaga ng maganda-ganda. Ayan, samahan nyo ako ngayong araw na to. At gagayak tayo. Dito tayo, may nag-aaway. Ayun na sa akin. Saan na? Nagkakalitot. Ay! Ako po, yun na pali-malikot na. Manang! Hello! Hello to my vlog. Hello! Hello baby! Hello! Yan po ang aking apo. Ang ganda-ganda. Kick mo! Hello! Busy. Mga kabosing, tara, samahan nyo ako. Let's G. Yun mga kabosing, magandang umaga. Ngayong araw na to ay may pupuntahan tayo. Subukan natin tumingin ng unit sa bank repo. Tingnan natin kung pwede. Mga kabosing, sa tagal ko na namimili ng mga sasakyan, hindi ko pa nasusubukan bumili sa mga bank reposes. Kaya try ko ngayong araw na to. At tingnan ko kung paano ang proseso at pag-aralan natin kung maaaring natin kung maaari tayong kumuha at tingnan natin kung sa palagay natin na tayo kikita mga kabosing. Para doon sa mga bumibili ng mga sasakyan yung mga binatak ng bangko, tingnan natin mga kabosing. Samahan nyo ako kung ano ba yung proseso ng gano'n. Sa totoo lang ayaw kong bumili ng gano'n kaya lang itatry ko ngayong araw na to. Hindi ko lang alam mga kabosing kung pwede tayong mag-vlog, mag-video pag nasa loob ng warehouse. At try natin mamaalam kung pwede mga kabosing. Tara, let's go, samahan nyo ako.
bossing, dito tayo papasok sa warehouse ng BDO sa Gateway Business Park. Ayan. Pero mag-diesel muna tayo. Kukunti na eh. Malagpas nga pala. Buhay ba yan dyan? Oo, buhay. Pakita mo nga yan, dalawang yan. Shoutout sa mga gasoline boy ng Start service yan. Oo. YouTube channel yan eh. www.com. Ayan. Ayan yung mga gasoline boy at gasoline girl. Ang pangalan mo, ma'am? Julie po. Oo, ayan. Baka may gusto kang i-shout out. Nakikita tayo sa Ayan. Okay. Naubusan kami ng gas, kaya kinakailangan natin mag diesel. Okay na po. Sige, salamat. Busing. Ay nuulit ko, ngayon lang ako magtatry kumuha ng mga repos reposes na mga unit. At medyo natatagalan ako kasi sa proseso ng ng papeles niyan eh. Ibig sabihin medyo madi-delayed yung yung pagbebenta natin diyan gawa ng mga dokumento. So ayan. Try natin tingnan natin at makiramdam natin kung okay siya. Pero kalimitan sa mga kasama ko kumukuha sa ganyan eh, mga repong mga unit. Yan, kasama natin yung anak ko, si Ron, na kung matandaan nyo ay siya yung mga nagdala ng progress sa Kapanali, Kampanali, yung mga Kapanalik team, siya yung nagdala. Try natin.
Saan pang banda yun? Ay, yung kakaliwang yan? Oo, yan. Unang- Unang kantong kaliwa? Yung inililikuan yun ng mga sasakyan? Hindi, yan lang. Malapit. Ah, yan lang? May gusto. Sige po, salamat. Oo. Ayan, papasok tayo mga kabosing. Try natin. At hindi ko lang alam kung pwedeng mag-video sa loob ng warehouse. Pero mamamaalam tayo. Pasok pa no? Dito. Ha? Doon yata. Sa may guardian. Yan na, sir. Yung may kuha dyan, may tawag ito. Yung harang na kulay dilaw, 4 piraso. Yan lang, kanan ka. May harang na kulay dilaw, kakanan ako doon. Yun, kasunod ng uling sa to. Sige, sige na. Nandun ako. May harang na kulay dilaw. Sa kanan daw. Saan? Ah, kakanan tayo doon. Kakanan. Saan? Tawagan mo yun. Ano number? Tawagan mo ako. Tawagan mo. Hello, ma'am. Dito na po ako, yung titing sa estrada. Sorry, ma'am. Anong ano sir? Anong ano yan? Unit? Ang location po? Dito ba? Dito po sa gateway. Gateway? Opo. Okay. Nakapasok ka na po sir? Oo, nakapasok na ako. Okay. So, ano sir, bali, ang sabi na lang sir sa guard na may tayo. May mag-assist naman sa initial sir. Sige, sige. Bali. Ayun. Pero tawagan ko lang sa yung ano yung sa baka na dyan. Sige. Pero paano na lang din dyan? May hindi mag-assist sa'yo. Okay. Paano mag-assist? Okay. Hello, po. Tayo mo muna yung ano. Hayaan mo muna. Pag may sumangga sa akin, saka tayo tuloy. Ayan mga kabosin, tingnan natin. Dami palang sasakyan dito. Sayang na oh. Ang gigitata na oh. Grabe. Dami oh. Mga kabossing oh. Ang daming gustong kumuha ng sasakyan pero hindi nila nahuhulugan, kaya yan ang nangyayari. Napapatak. Ayan. Kung mapapansin nyo, puro pa SUV, pick up, at talagang mamahali sasakyan. Oo. Yung kasi ano, mga car dealer, ang gaganda ng promo. Ayan, mabababa ang down.
At kukuha rin sa sales stock yung ano, yung buyer pa kayang-kaya. Kaya yan, nasayang lang ang pera nila. Oh. Ah, babalik. Pa mga Fortuner, wala, inaamag lang. Pangalan mo sir? Oliver po, Oliver. Sir Oliver, Hi po. siya yung nag-a-assist sa amin. First time kong kumuha ng mga ganitong repo, kaya medyo talagang nagiging masuri tayo talaga mga kabosi. So okay naman yung makina, detail talaga. Siyempre 2022 pa. 2020 po. Unit. Hindi, nung ano, Ma-repo po siya nung marepo ay 2022. ng September. So, ibig sabihin 2024 na ngayon, 2 taon na. Opo, nandito rin sa Nakabagsak na yung mga gulong. Tingnan natin kung Pero ang makakasali loob, tayo. intact. Stock yung loob. Sa totoo lang, taga rito ako sa Cavite, pero ngayon ko lang nalaman na mayroong warehouse ang DDO dito sa Gateway. Ayun, huwag niyo nakakalimut magdala ng resume kasi dito nag-debate. Kala ko ako lahat ng mga tao kung anong work experiences. Nung uminit, nagkausok. Nung una lang, wala. Tanggal ba yung battery na ito kanina? Ayaw, Kaya natin i-diesel yan. Ano sir pa? Yung i-detail yan. Kaya na yung hindi kaya hindi sa katagalan na naka-stock. Yun lang sinagkapit sa atin. Ano ba? Yung mga Ranger na Ano ang pinakamabaga? Kalimitin na lang ni ayusin eh. Kung lang yung naka-stock eh. ano bang Mura? Wala. ano to? 700. Ha? Ano? Ito pinakamababa, 700. Yung ano, 18 model na yan. 4x2. Oo. Ayun lang. Ayun na Raptor. Ranger. Hindi, ang dami.
Ano pa to? Mga ano? Wala. May usok ang ano? Takip. Okay lang sa akin yung mga pilantik eh, pero yung mga usok na yon, nung uminit, delikado yun. Katunitan to may piston ring, may blue by na rin. Pero try natin magtanong din sa ating mekaniko. Pero nga alam ko kahit i-change oil yun, wala, ganun din. Saan ba tayo? Ha? Diretso lang. Tapos? Doon. Sa gate? Basahan. Yes, sir. Ayan, siguro mapatak na. Ayan, pinabayaan. Magti 3 years ng ano na repo siya, so umandar pa naman. Kaya lang ano, may usok yung ano, yung dipstick tsaka yung takip at saka ubod ng lakas ng talsik. O yan ang mga kabosing, no? Nagdumi-dumi na ako, parang ako naligo sa langis. Kasi pagka mga diyang binabatak na, minsan yung mga biyari niya, wala, ginagawa minsan ng kalukuhan din eh. 2024 din, marami ng talsik at usok. Ang seste pa ng mga kabosing ano, papel niya na isang buwan pa bago ma-release. Hindi yan katulad na binibili natin sa tao na kaliwaan. Ang pag nabili mo yung unit, dala-dala mo ng papel. Sa ganyan repo, maghihintay ka pa ng 1 month, pinakamaikli. Tapos ayan, minsan nga inaabot ko ng 2 months eh. Kaya palagay ko hindi ko kukunin yun. At isa pa, wala pang choices, isang unit na Estrada, puro Ranger eh, ang tataas din naman. So, tapos ano yun, inaamag na, talagang ulan at arawan doon. Dapat doon binibito na ng mura eh, para maging pera. Wala. Ayan mga kabosin, uwi na tayo. Tayo sa ano, kay Elmer na ano, Forester service. Ayan,
Vlog ako. Yan, helmet. Dito ko mga kabosing pinapagawa yung mga set cover ko. Oy, Yung nakikita nyo, morning. magandang set cover ng unit ko, siya yung may kasalanan kung bakit nagumanda yun. Dito muna tayo dumiretso, gawa ng ano, nabwisit ako dun sa tinignan kong extra. Nabugahan pa ako ng langis. Pero talagang ganun talaga eh. Siguro bago binatak yun eh, minarder mo nun Kage, sawaan. siguro nga po, tapatakin mo ko ha. Pero pinag-iisipan ko rin eh. Pag yun ay nagawa ko, tiba-tiba ako nun eh. Pwede na eh. 2020, Estrada. Oo. Bagong modelo pa. Pero ang ganda mga kabosing sa picture nung i-post eh. Nung makita ko ng personal, para bang yung taong ginamitan ng ano nga ba yun, para gumanda kang lalaki sa ano? Ay, minimik ka pa. Oo, yung ano man tawag doon sa camera pag mahina kasi ako sa ganun eh. Pareho tayo. Parang ini-edit, Beauty. pinipilter. Ayun ang itsura niya. Nung makita ko, nako, dami. Parang nakabaon sa lupa. Pero pag na-detail yun, maayos yung mga kabosing. Kung hindi lang yun ano, tumalsik yung langis doon, kuhanin ko yun. Ang problema pa doon, medyo mateteng kasi yun. Ang papel nun eh, 1 month pa bago ilabas. Oh, Kasi ka-transfer nila yun. sabi ng ano doon, pagigihan ko daw, baka daw maunahan ako. Palagay ko naman, di ako maunahan eh. Mga kabosik, baka dinarito tayong pauwi pagkagaling dito. Dito tayo sa kay Elmer. Ang pangalan ng FKC, General Upholstery. dito sa 13 para doon sa mga taga Cavite na viewers ko. Ayan, dito kayo magpunta. Sigurado yung mga upuan nyo, ang mga seat cover, ipit na pit, hindi yung kulukulus-bot. Gusot-gusot. Yun, may IS kinabito. At pag nagawa kayo dito, pwede kayong tumawad. Halimbawa ang halaga ay 10,000, pwede nyo tawaran ng 2,000 na lang. Hindi. Mura dito mga kabosing. Ako ba naman kukuha dito kung mahal. Sa totoo lang napakabarat ko din naman mga kabosing. Yan. Kaya tayo. Pag nangyari, pa-repair ko lang yung uuwi na lang tayo mga kabos. Mga kabosing, ito yung mga sample lang ginawa ni Elmer. Ito yung ganito yung una nababalutang. Ito nga nila naman ang gagawin design. At ayan, nagbabalik ang katulong ni Elmer na galing probinsya na biglang namayat o problemado siguro kaya na nagbalik dito. Kulang sa Kain. kulang sa alak. Oo. Alak wala. Oh. Kaya mga kabosing ang kanilang ginawa. Pit na pit. Ayan Tapos yung ibang gumagawa mga kabosing, yung mga side nito ay gusot-gusot. Ito halos patak na batak. Ayan. Pero hindi kanila yung ceiling. Hindi yun yung ceiling nito Hindi, bago na yan. Kaya may mga design. Kaya tiwala talaga ako dito mga pagawa kay Elmer. Ganda. Kapit. Parang naman dati mga kabos, hindi ako dito nagpapagawa. Pagkaka-deliver, pagkakakabit, wala na akong gawa kundi batakin yung kasi nakakulusbot eh. Dinawari ka pa dito? Ibig sabihin, ilang buwan ka na rin. Tagal mong nawala. Punta na sa Oo. Hirap din ang buhay doon sa probinsya.
init. Basta pring, konti lang maani. Ang harvest. Anong kuha mo doon sa palayan? Ano yan? Oh. Masarap sana sa probinsya mga kabosing, kaya lang mahirap yung pera, no? Mahirap pagkita ng pera. Palayan lang, pag init yung tanim mo sa palay, konti lang mahal. Oo. Yan din ako galing mga kabosing sa bukid. Nagsawa na ako. Hindi ko na kaya. Yan. Dati mga kabosing mga helper lang yan eh. Pero tingnan niyo kung tumira ngayon. Veterano na rin. Ano mga pit siya oh. May ano rin kabit yung nipis. Pagkakang rin. Papalitan pa yan mga kabo. Yung mga headrest palitan din yan, no? Hindi mahugod. Ito ang pumakong dyan. Ayan. Mga kabosing sa ano yan? MTC General Upholstery. Operated by Elner. Sumulak. Ayan mga kabosing. Tapos pa yung tanghali. Ayan mga kabosing. Pinag-iisipan ko kasi yung yung mga repong yun. Kung maayos yung unit, kaya namang ayusin, yung mga minor lang naman eh. Talagang medyo matinding detailing talaga. Yes, palit gulong 4, then yung yung paglight detail, at yung langis niya ay talagang naging para ng espalto. Hindi ko lang alam kung kapag na-change oil mo yun ay mawawala yung kanyang usok na puti sa takip. Pero kailangan natin maging maingat, at saka yung price ay dapat mabawasan sa price nila. Kasi kung ang price na yun ay naka-fix, ay naku, hindi ko pwede. Malaki ang mga gastos. Kung mababawasan ng price, pwede naman nating labanan yung ganun eh. Pero kung hindi, mag-aalangan rin tayo. At kung mabawasan na yung maliit lang, hindi rin lulusot mga kabosing. O siyempre expected na yung mga unit na yun ay talagang halos lumuti na. Gawa ng isipin nyo 2022 pa na repo yon, na batak. Ano na ngayon? 2024 na. Ibig sabihin 2 years na. Wala siyang garahe, nasa initan lang siya. Kaya kung di ka sanay talaga sa mga ganon, talagang mag-aalangan ka. So kakausapin ko muna yung mekaniko kung ano kayang suggestion niya doon. Pero talagang pag naayos mo yun ay maganda. Ayun. Hindi tayo pwedeng basta magmamadali dyan, kasi once na sa atin na yan, wala nang balikan. Bangko na ang kausap mo dyan. Hindi yan katulad ng tao na pwedeng tanungin kung anong history ng sasakyan. Yun naman basta na lang nila binatak eh. Hindi natin alam kung ano ang isang, hindi ko na tinundin pala yung odometer niya, kung ano ang mileage niya, kasi yung gulong niya puro kalbo lahat eh. Maaaring tumatakbo na yun. Kung na-stack ang gulong na yun mula nang bilhin niya sa kasa,
Siguro tumatakbo na yan ng mga 80 kila, 80, mga 80. Yun. Ewan ko lang. Kasi kung 50 lang ang mga mileage niyan, eh, hindi ganun kakalbo yung gulong nun. At ang rules pala doon, pag bumili ka, pwede mo lang paandarin. Hindi mo pwedeng i-road test. Bawal. Kaya ayun, pinaandar lang. Hindi namin po pwedeng ano, yun na siguro yung protocol nila na i-abante o atras, bawal. Ganun pala yun. Kaya pag ang nakuha mo eh hindi tumatakbo, naandar lang, patay ka na. Ha? Alam, tsambahan lang eh. Pero kung iisipin mo, ay hindi akma yung presyo. Pagka ganun ang ano, ang regulasyon na bawal i-abante, i-atras o pagalawin man lang. Masyadong nakasave yung ano, ewan ko. Basta ganun na regulasyon. Kung ikaw ay matapang, kaya mo lumaba. Pag mahina ang loob mo, hindi mo kaya. Sipin mo ang rules. Bawal pa abantiin, bawal pa atrasin. Wala na. Eh kung naandar ba't hindi natakbo, patay na tayo doon. Pero yung unit ano, kaya ayusin. Maandar siya, malamig ang aircon, gana lahat yung mga ano, mga power window. Isa pang malalaman, hindi mo malalaman yun kung gumagana yung mga speedometer nun kasi hindi mo natakbo eh. Yun. Yun mahirap doon. Kaya kailangan natin mag-isip mga kaposing. So ano mga kaposing, hanggang dito na lang yung video natin. Sana magkaroon tayo, ang mga viewers ko, magkaroon kayo ng idea sa pagkuha ng sasakyan sa bank repo. Yung akin naman ay ipinakita ko kung paano ang pagkuha ng bank sa mga reposes sa sasakyan. Ayan. Kaya mga bossing, tumawag yung ano, yung parang agent yun sa video eh, na kumusta kung anong result daw ng pagkakacheck ko. Yung sinabi kong lahat yung mga issue ng sasakyan. So ang sabi niya ay hanggang doon na lang daw ang price. So hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung price na yun. Mahirap din lumaban na gano'n mga kabosing. At ayan mga kabosing, salamat ulit sa ayan mga kabosing, salamat muli sa pagsama sa aking video. At muli ako'y nagpapasalamat sa mga nagtatangkilik ng aking mga video mga kabosing. Muli, God bless, and sana wag niyo akong bibitawan. Yung mga vlog ko lagi niyo panoorin at hangad ko yung inyong suporta mga kabosing. Magandang tanghali mga kabosing, at until next video na lang uli. Bye bye. God bless you all. Goodbye.